Hindi makahinga si Melissa. Sa harap niya, sa ibabaw ng kanyang lumang papag na natutulugan, nakabukas ang isang mamahaling leather na maleta. Ang laman nito ay hindi mga damit o dokumento. Ang laman nito ay pera. Napakaraming pera. Ang mga bundle ng 1,000 piso ay tila mga pulang ladrilyo na bumuo ng isang pader sa pagitan niya at ng kanyang kahirapan. Isang pader na kayang-kaya niyang akyatin ngayon din. Ngunit sa labas ng maletang iyon, ang mundo niya ay gawa sa pawid at yero na may butas. Ang amoy ng kahirapan ay kumakapit sa bawat sulok ng maliit na kwartong inuupahan niya. Isang amoy ng lumang kahoy, alikabok at luha. Sa pinto ay nakadikit pa rin ang papel na iniwan ng landlady kaninang umaga. Nakasulat sa malalaking pulang letra, "Huling babala, isa pang araw at palalayasin ko kayo." Isang mahinang ubo ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulala. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo, ang tanging yaman niya sa mundo, ang yaman na hindi kayang bilhin ang lahat ng pera sa loob ng maletang iyon. Kaninang hapon lang, ang buhay ay ang karaniwang pakikipagbuno. Bilang isang waitress sa isang maliit na kainan, sanay na si Melissa sa pagod, sa bigat ng daladalang tray, sa init ng kusina, sa mga masasakit na salita mula sa ilang customer. Ngunit ang lalaking pumasok kanina ay iba. Mamahalin ang suot niyang suit, ngunit lukot ito na parang hindi niya namalayan kung paano isuot. Gwapo sana ang mukha, pero puno ng pighati ang kanyang mga mata. Umupo siya sa pinakasulok na lamesa, umorder ng kape na hindi naman niya ginalaw. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang cellphone ay mariing hawak sa isang kamay. Maya-maya, tumunog ito. "Ano?" Halos pasigaw na sagot ng lalaki. Napatayo ang lahat ng balahibo ni Melissa sa takot at kaba na narinig niya sa kanyang boses. Narinig niya ang bawat salita. Putol-putol. Dahil sa panginginig ng boses ng lalaki. "Saan? Saang ospital? Papunta na ako." Pagkatapos noon, ang mundo ay tila nag-slow motion para kay Melissa. Nakita niya kung paano nabitawan ng lalaki ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit tila hindi niya ito narinig. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay, naging maputla na parang isang multo. Napahawak siya sa lamesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Walang lingon-likod, kumaripas siya ng takbo palabas ng kainan. Hindi na niya pinansin ang cellphone na naiwan o ang kapeng hindi nabawasan. At ang itim na leather na maleta sa ilalim ng kanyang lamesa. Natapos ang shift ni Melissa na may mabigat na pakiramdam. Sino man ang lalaking iyon, dinadala niya ang isang problema na mas malaki pa sa problema sa pera. Inayos niya ang mga pinagkainan, nilinis ang mga lamesa, at nang handa na siyang umuwi, napansin niya ang maleta. Naiwan. Sinubukan pa niyang habulin, sumilip sa labas, ngunit wala na ang mamahaling sasakyan nito. Ang gabi ay malamig at tahimik na. "Diyos ko, paano na to?" Bulong niya sa sarili. Walang kahit anong pagkakakilanlan sa labas ng maleta. Ang tanging pagpipilian niya ay dalhin ito pa uwi at ipagdasal na bumalik ang may-ari bukas. At doon na nga nagsimula ang lahat. Sa maliit niyang kwarto, sa ilalim ng liwanag ng isang nangungulimlim na bumbilya, ang kuryosidad ay nanaig. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman. Baka may ID card, business card, kahit ano na makapagtuturo sa may-ari. Dahan-dahan niyang binuksan ang 2 silver na lock nito. Isang mahinang click, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. At bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahan. Ang pera. Ang napakaraming pera. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang mga tuhod. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Isang bundle. Kinuha niya ang isang bundle, nanginginig ang mga kamay. 10,000? 50,000? 100,000? Hindi niya alam.
Ngunit alam niya na ang isang bundle pa lang ay sapat na para bayaran ang upa niya sa loob ng 1 taon. 2 bundle at makakabili na siya ng masarap na pagkain para kay Leo, mga bagong damit, mga laruan. 5 bundle at marahil makakaalis na sila sa lugar na ito, makapagsimula ng bago sa isang lugar kung saan hindi sila hahanapin ng kanyang nakaraan. Napatingin siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Ang payapa nitong paghinga, ang tanging musika sa kanyang magulong mundo. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Para sa kanya, kaya niyang lunukin ang kanyang pride, magtrabaho hanggang sa mabali ang kanyang likod. Pero, magnakaw? Ang imahe ng kanyang yumaong ina ay biglang pumasok sa kanyang isip. Melissa, anak, tila naririnig niya ang boses nito. Wala tayong pera, pero meron tayong dangal. Yan ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni Numan. Napapikit si Melissa ng mariin. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, pumapatak sa ibabaw ng makapal na bundle ng pera na hawak niya. Ang pera ay isang solusyon, isang mabilis na lunas sa lahat ng kanyang sakit. Ngunit ito rin ay isang lason na sisira sa lahat ng itinuro sa kanya, isang lason na ipapamana niya sa kanyang anak. Anong klaseng ina siya kung ituturo niya kay Leo na okay lang kumuha ng bagay na hindi sayo? Hindi. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pagyanig sa kanyang katawan ay napalitan ng isang biglaang katatagan. Isinara niya ang maleta. Ang malakas na snap ng mga lock nito ay parang isang deklarasyon. Isang panunumpa. Mahirap siya, oo. Gutom, pagod at halos wala ng pag-asa. Pero hindi siya magnanakaw. Hawak ang maleta, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi dahil sa perang nasa loob, kundi dahil sa desisyong binuo niya. Bukas, hahanapin niya ang lalaking puno ng pighati. Ibabalik niya ang perang ito at haharapin niya ang anumang problemang darating ng may malinis na konsensya. Iyon ang desisyong babago sa lahat. Hindi niya pa alam. Pero ang gabing iyon ang simula ng kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na susubok sa kanyang katatagan at magbubukas ng pinto sa isang mundo na hindi niya kailanman pinangarap. Ang tunog ng beep mula sa heart monitor, ang tanging musika sa loob ng sterile at puting kwarto ng ospital. Bawat beep ay isang martilyo, pumupukpok sa bawat hibla ng pagkatao ni Eduardo Viridian. Nakatitig siya sa kanyang anak na si Marco, na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Ang balat nito ay maputla, ang paghinga ay mababaw, isang maling pagliko, isang truck na nawalan ng preno. Iyan ang sabi ng mga pulis, isang aksidente. Pero para kay Eduardo, ito ay parang isang parusa. Ang pera niya, ang kanyang kapangyarihan, ang buong Viridian Dynamics, lahat ay walang silbi sa loob ng kwartong ito. Hindi nito kayang pawiin ang sakit o pilitin ang mga mata ng kanyang anak na bumukas. Napapikit siya ng mariin at ang imahe ng isa pang babae na hupumi ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Isabela, ang ina ni Marco, ang dati niyang asawa, maganda, mapang-akit, at sa huli, isang ahas. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap bago ito tuluyang umalis, dala ang kalahati ng kanyang pinaghirapan. Lahat ng tao may presyo, Eduardo. Sabi nito sa kanya, ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Huwag kang maging inosente. Pera lang ang totoo sa mundong ito. Simula noon, iyon na ang naging batas na pinaniniwalaan niya. Ang tiwala ay para sa mga tanga. Ang kabutihan ay isang palabas. Lahat ng tao ay may presyo. Kailangan mo lang alamin kung magkano. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang madilim na pag-iisip. Pumasok ang kanyang personal assistant na si Ana. Sir, mahinang sabi nito, tumawag po ang isang restaurant.
May naiwan daw po kayong maleta. Kumunot ang noo ni Eduardo. Maleta? Saka lang niya naalala ang itim na briefcase na dala niya. Ang laman yon ay ang perang inilaan niya para sa isang espesyalista na nangako ng milagro para sa kanyang anak. Isang quack doktor na pinatulan niya sa sobrang desperasyon. Sinabi ba kung sino ang nakakita? Malamig niyang tanong. Isang waitress daw po, sir. Siya raw po mismo ang gustong magsauli sa inyo. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Eduardo. Isang ngisi na walang kagalakan. Isang waitress. Siyempre, isang mahirap na empleyado na nakakita ng pagkakataon. Sigurado siyang humihingi na ito ng malaking pabuya. Sabihin mo, dalhin niya sa opisina. Bigyan mo ng 10,000. Utos niya, ibinalik ang tingin sa kanyang anak. Sinabi ko na po, sir. Sagot ni Ana, tila nag-aalangan. Pero ayaw niya po. Ang sabi niya, gusto niyang personal na ibigay sa inyo para daw po makasiguro siyang naibalik ng maayos. Napatingin si Eduardo kay Ana. Ang kanyang pagkainip ay napalitan ng bahagyang interes. Personal? Isang matapang na galaw. Malinaw na mas malaki sa 10,000 ang gusto nito. Sige, pagbibigyan niya ang laro nito. Ilang oras ang lumipas, nasa loob na siya ng kanyang malawak na opisina sa tuktok ng Veridian Tower. Ang tanawin ng buong syudad ay nasa likod niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Mukha siyang mas pagod at mas maliit kaysa sa naaalala niya sa restaurant. Ang kanyang damit ay simple at halatang luma na. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan, isang senyales ng kaba. Ngunit ang kanyang mga mata, mayroong determinasyon doon. Isang bagay na hindi inaasahan ni Eduardo. So ikaw ang nakakita, sabi ni Eduardo. Ang boses ay kasing lamig ng salamin sa kanyang mesa. Opo, sir, sagot ng babae, si Melissa. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw. Inilapag niya ang maleta sa ibabaw ng mesa. Naiwan niyo po ito kanina. Hindi ito pinansin ni Eduardo. Binuksan niya ang isang drawer at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera. Mas malaki pa sa 10,000, siguro'y 50,000. Itinapon niya ito sa mesa sa tabi ng maleta. Pabuya mo. Ngayon, makaaalis ka na. Ito na yon, ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali kung saan ipapakita ng babae ang tunay niyang kulay. Kukunin nito ang pera, magpapasalamat ng todo, at lalabas ng kanyang opisina. Isa na namang patunay na tama siya. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Tinitigan ni Melissa ang pera. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang apoy sa loob nito. Hindi ko po kailangan yan, sabi ni Melissa. Ang boses ay matatag na ngayon. Natawa si Eduardo. Lahat ng tao kailangan ng pera. Kailangan ko po ng pera, sir. Pagtatama nito. Pero hindi sa ganitong paraan. Itinulak nito ang pera pabalik sa kanyang direksyon. Nandito lang po ako para isauli ang hindi sa akin. Mahirap po ako, sir, pero hindi ako magnanakaw. Ang mga salitang yon ay tumama kay Eduardo na parang isang sampal. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Nakatitig lang si Eduardo sa babae, sinusubukan basahin kung ito ba ay isang bagong klase ng panloloko. Ngunit wala siyang makitang kahit anong bahid ng kasinungalingan sa mga mata nito. Tanging dignidad. Dignidad. Isang salita na matagal na niyang kinalimutan ng kahulugan. Sa isang iglap, lahat ng kanyang katiyakan ay gumuho. Ang babaeng ito, na halatang mas maraming problema kaysa sa kaya niyang bilangin, ay tumanggi sa pera na maaaring bumago sa buhay nito. Bakit? Anong pangalan mo? Tanong ni Eduardo. Ang boses niya ay bahagyang nagbago. Melissa po. Melissa Reyes. Tumango si Eduardo. Kinuha ang intercom. Ana, kanselahin mo lahat ng meeting ko ngayong hapon.
Ibinalik niya ang tingin kay Melissa na ngayon ay naguguluhan na. Upo ka, Miss Reyes, sabi niya. Itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Gusto kong bigyan ka ng isang alok, isang trabaho. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Melissa. Nakita niya ang pag-aalangan. Para sa kanya, hindi ito isang akto ng kabutihan. Ito ay isang eksperimento, isang misteryo na kailangan niyang solusyonan. Isang taong hindi nabibili ng pera? Sa mundo ni Eduardo Veridian, iyon ang pinakapambihirang bagay sa lahat. At gusto niyang malaman kung bakit. Payag ka ba? Tanong niya. Nakita niya ang paglunok ni Melissa, ang pag-iisip sa kanyang mga mata, at pagkatapos, isang dahan-dahang pagtango. Opo, sir. Habang pinagmamasdan niya itong lumabas ng opisina, hindi mapigilan ni Eduardo na magtanong sa sarili. Nakatagpo na ba siya ng isang kakaibang nilalang sa mundo? O pinapasok niya lang ba ang isang dyablo sa loob mismo ng kanyang imperyo? Pakiramdam ni Melissa ay isa siyang basahan na naligaw sa isang silid na puno ng mga mamahaling porselana. Ang Veridian Dynamics Tower ay hindi isang gusali. Isa itong halimaw na gawa sa salamin at bakal na tila kayang lunukin ang lahat ng kanyang mga pangarap at takot. Ang aircon sa loob ay sobrang lamig, kabaligtaran ng mainit na hangin sa labas na sanay siya. Ang sahig ay sobrang kintab na halos nakikita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng unipormeng hiniram niya pa sa kanyang kapitbahay. Isang blusang medyo maluwag at paldang medyo mahaba. Ang itim na sapatos na suot niya ay nangangagat sa kanyang sakong sa bawat hakbang. Pagpasok pa lang niya sa lobby, naramdaman na niya ang daan-daang matang humuhusga sa kanya. Mula sa security guard na sinuri ang kanyang bagong ID ng 3 beses, hanggang sa receptionist na ngumiti sa kanya pero hindi umabot sa mga mata nito. Assistant sa anong department, ma'am? Tanong nito. Ang tono ay may halong pagtataka. Sa opisina po ni Mr. Veridian. Nauutal na sagot ni Melissa. Ang kilay ng receptionist ay tumaas ng bahagya. Doon nagsimula ang mga bulungan. Pag-akyat niya sa ika-40 palapag, mas lumala ang lahat. Ito ay isang malawak na open space office kung saan ang tunog lang na maririnig mo ay ang sabay-sabay na pagtipa sa keyboard at ang mahinang ugong ng teknolohiya. Lahat ng tao ay abala. Lahat ay nakasuot ng damit na mas mahal pa sa isang taong upa niya. At lahat sila ay napatingin sa kanya nang ihatid siya ng isang babae mula sa HR sa isang bakanteng lamesa sa gitna ng lahat. Walang nagsalita sa kanya, walang bumati. Ang tanging naramdaman niya ay ang mga pasimpleng sulyap, ang mga ngiting mapanukso, at ang mga bulungan na tumitigil kapag napapalingon siya. Amupo siya sa kanyang silya, naramdaman ang bigat ng katahimikan. Ang kanyang lamesa ay malinis at walang laman, maliban sa isang high-tech na computer na hindi niya alam kung paano buksan. Pakiramdam niya ay isa siyang display sa isang museum, isang exhibit na may titulong, Ang Pulubi na Nagkaroon ng Swerte. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang bumalik sa pamilyar na amoy ng mantika at ingay ng mga kubyertos sa kainan. Ngunit sa tuwing iisipin niyang sumuko, ang imahe ni Leo, ang kanyang anak, ang pumapasok sa kanyang isip. Para kay Leo. Kakayanin niya ang lahat ng ito para kay Leo. So ikaw pala ang bagong himala. Isang boses ng lalaki, malambing ngunit may halong sarkasmo, ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatingala siya at nakita ang isang matangkad na lalaki na nakangiti sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Gwapo ito, sa paraang nakikita mo sa mga magazine. Ikaw si Melissa, tama? Tanong nito. Inilahad ang kamay. Ricardo Veridian. Pinsan ako ni Sir Eduardo. Nag-aalangan, tinanggap ni Melissa ang kamay nito. Opo, Melissa po. Welcome to Veridian Dynamics,
Sabi ni Ricardo, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Ibinaba niya ang tingin sa mga empleyadong nakatingin sa kanila at tinaasan sila ng kilay, isang senyales para bumalik sa trabaho. Agad namang nag-iwasan ng tingin ang mga ito. "Huwag mo na silang pansinin," sabi ni Ricardo kay Melissa, na tila nababasa ang kanyang isip. Hindi lang sila sanay na may bagong mukha na personal na kinuha ng hari mismo. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa gusaling iyon, naramdaman ni Melissa na may isang taong kumumampi sa kanya. Gumaan ng bahagya ang kanyang pakiramdam. "May ipagagawa lang sana akong maliit pero importanteng bagay sa'yo para makapagsimula ka," patuloy ni Ricardo. "Medyo magulo ang aming lumang records room. Kailangan lang itong ayusin at i-organize. Kayang-kaya mo naman siguro yon, di ba?" Isang maliit na bagay. Records room. Tumango si Melissa, nagpapasalamat sa simpleng trabaho. "Opo, sir. Sige po." Sinamahan siya ni Ricardo sa dulo ng pasilyo, patungo sa isang pinto na walang pangalan. Nang buksan niya ito, isang alon ng alikabok at amoy ng lumang papel ang sumalubong kay Melissa. At ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Ang medyo magulo na sinabi ni Ricardo ay isang malaking kasinungalingan. Ang kwarto ay isang sementeryo ng mga dokumento. Ang mga kahon ay nagpatong-patong hanggang sa kisame, ang ilan ay nakabukas na at nagkalat ang mga papel sa sahig. Walang sistema, walang organisasyon. Ito ay isang bundok ng gulo na aabutin yata ng habambuhay para ayusin. Ito ay isang trabahong imposible. "Ayan," sabi ni Ricardo. Ang nangiti ay bumalik sa kanyang mukha. "I'll check on you later. Good luck." At isinara niya ang pinto. Iniwan si Melissa sa gitna ng karagatan ng papel. Mula sa kanyang opisina sa itaas, sa pamamagitan ng isang maliit na monitor na konektado sa CCTV, pinapanood ni Eduardo Veridian ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Melissa, ang mga bulungan, ang paglapit ni Ricardo, at nakita niya ngayon ang itsura ng pagkagulat sa mukha ni Melissa habang nakatitig ito sa gulo ng records room. Hindi nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nananatili itong malamig at blangko. Nagsimula na ang tunay na pagsubok. Tignan natin kung hanggang saan ang kayang tiisin ng isang dangal. Sa harap ng isang trabahong nilikha para wasakin ito, nakatayo sa gitna ng gulo na pabuntong hininga si Melissa. Ito pala ang ibig sabihin ng trabaho. Hindi ito isang alok ng tulong. Isa itong insulto, isang pagsubok para siya mismo ang sumuko at umalis. Ngunit habang tinitignan niya ang mga naglalakihang tumpok ng papel, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang pamilyar na determinasyon. Sanay na siya sa gulo. Ang buong buhay niya ay magulo. Huminga siya ng malalim, itinali ang kanyang buhok at kumuha ng isang kahon. Kung gulo ang gusto nila, aayusin niya ito. Isa-isang papel. Hoy, ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagtitimpi para kay Eduardo. Nagsisimula ito sa ospital, sa isang upuang malamig at matigas sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nakikinig sa walang emosyong beep ng monitor, pinapanood ang dibdib ni Marco na marahang tumataas at bumababa. Dito, sa harap ng kanyang natutulog na anak, si Eduardo Veridian ay hindi ang makapangyarihang CEO. Isa lang siyang ama, isang amang bigo at walang magawa. Pagkatapos, babalik siya sa kanyang kaharian sa itaas ng syudad, isusuot muli ang kanyang maskara ng bakal at haharapin ang isang mundong gawa sa mga numero at kasunduan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, may isang bagong ritual na nadagdag sa kanyang gawain. Bubuksan niya ang monitor na konektado sa CCTV system ng kumpanya. I-type niya ang code para sa camera sa records room at doon, sa maliit na screen, mapapanood niya ang kanyang kakaibang eksperimento, si Melissa Reyes. Sa unang araw,
Inasahan niyang makikita ang pagkabigo sa mukha nito. Sa pangalawa, inasahan niya ang pagod. Sa pangatlo, inasahan niya ang pagsuko. Inasahan niyang makakatanggap siya ng tawag mula sa HR na nagsasabing ang waitress ay hindi na pumasok. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip na sumuko sa bundok ng gulo, ang ginawa ni Melissa ay lumikha ng isang maliit na isla ng kaayusan. Nagdala ito ng sarili niyang basahan at bote ng alkohol. Nilinis niya ang isang sulok, inayos ang isang lamesa at isang silya. Doon siya nagsimula. Hindi niya basta-basta inilipat ang mga papel. Pinapanood siya ni Eduardo habang pinag-aaralan nito ang mga dokumento. Pinaghihiwalay ang mga ito sa tumpok, ayon sa taon, ayon sa departamento, ayon sa klase ng proyekto. Gumagawa siya ng sistema mula sa wala. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sigurado. Ang kanyang konsentrasyon ay buo. Tila walang makakagambala sa kanya. Isang hapon, habang pinapanood niya ito, ibinalik ni Eduardo ang footage noong araw na isinauli ni Melissa ang pera. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena. Ang pagtanggi nito sa pabuya. Ang apoy sa mga mata nito nang sabihin niyang, "Hindi ako magnanakaw." Ano ang nagtutulak sa isang taong katulad niya? Dangal o mas malalim na diskarte? Hindi pa rin siya makapaniwala. Samantala, sa loob ng maalikabok na silid, abala si Melissa sa isang kahon na may markang Emedya Kinansilang Proyekto 2020-22. Karamihan ay mga plano at resibo para sa mga ideyang hindi natuloy. Ngunit isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. Project Phoenix. Ayon sa mga unang dokumento, ito ay isang malaking real estate project na kinansela noong 2021 dahil sa problema sa lupa. Tapos na, sarado na. Ngunit sa ilalim ng folder nakita niya ang isang serye ng mga invoice, buwan-buwan, mula 21 hanggang sa kasalukuyan. Maliliit na halaga lang kung tutuusin para sa isang kumpanyang tulad ng Viridian Dynamics. Security services, maintenance fees, consultation retainer. Lahat ay para sa isang proyektong hindi na umiiral. Kinunutan niya ito ng noo. Paulit-ulit niyang binasa. May mali. Ramdam niya ito. Ito ay parang isang maliit na butas sa isang malaking damit. Hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. Sa sobrang pagkaabala niya, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Bigla na lang, isang anino ang tumabon sa mga papel na binabasa niya. Napatingala siya, ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Nakatayo sa harap niya si Eduardo Viridian. Ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi bagay sa alikabok ng silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Nakatingin ito hindi sa kanya, kundi sa paligid. Sa maliit na isla ng kaayusan na nilikha niya sa gitna ng gulo. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Eduardo. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Napatayo si Melissa, pinagpag ang alikabok sa kanyang palda. Sir, inaayos ko po ang mga file." Tumango si Eduardo. Kumuha ng isang folder mula sa isa sa mga naayos ng tumpok ni Melissa. Binuksan niya ito. Sinuri ang mga label na isinulat nito sa bawat folder. Malinaw, maayos, episyente. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang paghinga lang nila ang maririnig. Naramdaman ni Melissa ang pamilyar na kaba. Ang pakiramdam na siya ay hinuhusgahan. Ibinaba ni Eduardo ang folder at akmang tatalikod na para umalis. Ngayon na o hindi na kailanman. "Sir, sandali po." Pumikit si Melissa. Humugot ng lakas ng loob mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Huminto si Eduardo. Lumingon ng bahagya. Isang kilay ang nakataas. Dahan-dahan, kinuha ni Melissa ang folder ng Project Phoenix. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang boses. May nakita po ako," sabi niya. "Tungkol po sa Project Phoenix. Kinansela na po ito pero may mga bayarin pa rin po na lumalabas buwan-buwan." Inilahad niya ang folder.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa CEO. Hinintay niya ang sigaw, ang pagtawa, ang pagsasabing pakialamera siya. Ngunit wala siyang narinig. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang tumingala, nakita niya si Eduardo na nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na blanko. Mayroon ng kislap doon. Isang kislap ng matinding pag-iisip at pagkasorpresa. Kinuha ni Eduardo ang folder mula sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit, nagdulot ng isang kuryenteng hindi inaasahan ni Melissa. Binuklat ni Eduardo ang mga invoice. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Kinakalkula ang lahat. Hindi pa niya alam, pero ang simpleng aksyon na yon, ang pag-abot ng isang folder na puno ng katapatan, ay ang unang hakbang ni Melissa sa isang mas malaki at mas mapanganib na mundo. At inilagay niya ang kanyang sarili sa ilalim ng radar, hindi lang ng CEO na kanyang pinahanga, kundi pati na rin ng isang kaaway na hindi pa niya nakikilala. Ang dating maalikabok na records room ay naging munting kaharian ni Melissa. Sa loob ng 2 linggo, ang gulo ay napalitan ng kaayusan. Bawat kahon ay may label, bawat folder ay nasa tamang lalagyan. Pero higit pa sa pag-aayos, nagkaroon siya ng bagong tungkulin. Paminsan-minsan, ipapatawag siya ni Sir Eduardo para hanapin ang isang lumang kontrata o kumpirmahin ang isang detalye mula sa nakaraan. Hindi sila nag-uusap ng matagal, utos at sagot lang. Ngunit sa bawat pagtawag na yon, nararamdaman ni Melissa ang isang maliit na sinulid ng tiwala na nabubuo sa pagitan nila. At hindi lang si Sir Eduardo ang nakakapansin sa kanya. Si Sir Ricardo ay madalas na dumadaan para kumustahin siya. Palaging may dalang ngiti at papuri. Ang galing mo, Melissa. Binigyan mo ng buhay ang sementeryong ito. Sabi nito isang umaga. Isinandal ang sarili sa hamba ng pinto. Ngumiti lang si Melissa, bahagyang namula. Trabaho lang po, sir. May ipapakuha lang sana ako sa'yo sa opisina ko. Isang maliit na pabor, sabi ni Ricardo. Iniwan ko kasing bukas, pakisara na lang at pakidala dito sa akin ang susi. Sige po, sir. Pumunta si Melissa sa opisina ni Ricardo. Mas maliit ito kaysa sa opisina ni Sir Eduardo, ngunit elegante pa rin. Gaya ng sinabi nito, nakabukas ang pinto. Pumasok siya para kunin ang susi sa ibabaw ng lamesa nito. At doon, sa ibabaw ng lamesa, nakakalat ang mga dokumento sa loob ng isang bughaw na folder. Hindi niya sinasadyang mabasa ang pamagat. Proposal, K-Tech Supplies Partnership Bid. Hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang susi, isinara ang pinto, at bumalik sa records room para ibigay ito kay Ricardo. Salamat, Melissa. Malaking tulong ka talaga. Sabi nito. Kinindatan siya bago umalis. Wala siyang ideya na ang maliit na pabor na yon ay ang simula ng isang bitag na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Makalipas ang 2 araw, habang abala si Melissa sa pag-scan ng mga lumang dokumento, isang babae mula sa HR ang pumasok sa kanyang silid. Ang mukha nito ay seryoso. Miss Reyes, pinapatawag po kayo sa conference room B. Biglang kinabahan si Melissa. Bakit? May nagawa ba siyang mali? Pagpasok niya sa conference room, nandoon si Sir Eduardo, nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Kasama niya ang head ng IT at si Sir Ricardo, na nakatingin sa kanya na may lungkot at pagkadismaya sa mga mata. Upo ka, malamig na utos ni Eduardo. Nanginginig na umupo si Melissa. Noong Martes, nagsimula ang head ng IT. Isang confidential bid proposal ang na-leak mula sa ating kumpanya. Ipinadala ito sa ating pinakamalaking kakompetensya, ang Prime Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Iyon ang folder na nakita niya sa lamesa ni Sir Ricardo. Nagsagawa kami ng investigasyon, patuloy ng IT head.
Inilapag ang isang folder sa lamesa. Ang email ay ipinadala mula sa isang internet cafe 3 kanto mula sa gusaling ito. At ayon sa aming system logs, ang nag-iisang tao na nag-access sa file na yon mula sa computer ni Sir Ricardo nung araw na yon ay ikaw, Miss Reyes. Pakiramdam ni Melissa ay binuhusan siya ng isang drum ng nagyayelong tubig. Hindi, hindi po totoo yan. Depensa niya, ang boses ay nanginginig. Pumasok po ako sa opisina niya, pero para lang po kunin ang susi. Hindi ko po ginalaw ang mga papel niya. Pero nakita mo ang proposal? Tama. Tanong ni Eduardo. Ang boses ay mababa at mapanganib. Nakita ko po, pero hindi ko, Sir Eduardo. Biglang sabat ni Ricardo. Ang boses ay puno ng awa. Baka naman nagkamali lang siya. Bago pa lang si Melissa. Baka hindi niya alam ang bigat ng impormasyong yon. O baka na-frame up lang siya. Kawawa naman. Ang mga salita ni Ricardo ay parang mga kutsilyo. Kunwari ay ipinagtatanggol siya. Pero sa pandinig ng lahat, lalo na kay Eduardo, ito ay isang kumpirmasyon ng kanyang pagkakasala. Iwan niyo kami, utos ni Eduardo sa dalawa. Nang silang dalawa na lang ni Melissa ang natira, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Tumayo si Eduardo. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay isang dagundong sa dibdib ni Melissa, hindi siya makahinga. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Huminto siya sa harap ng mesa. Inilapag niya ang folder na naglalaman ng ebidensya. Binigyan kita ng pagkakataon, sabi niya. Ang boses ay isang mapait na bulong. Pinapasok kita sa kumpanya ko. Nagsimula akong maniwala na baka iba ka. Umiling si Melissa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po ginawa. Tinitigan siya ni Eduardo. Ang mga mata nito ay puno ng yelo at ng isang pamilyar na damdamin. Pagkasuklam. Ang parehong pagkasuklam na nakita niya sa mga mata ng dati niyang asawa. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo, sabi niya. Itinulak ang folder palapit kay Melissa. Pero wala po silang patunay na ako ang nagpadala ng email. Desperado niyang katwiran. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eduardo. Ang tanong dito, Melissa, ay hindi kung paano mo ginawa. Sabi niya, yumuko ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang lamig ng kanyang tingin ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Melissa. Ang tanong ay, bakit? Hinampas niya ang lamesa gamit ang kanyang palad, hindi malakas, ngunit sapat para mapatalon si Melissa sa takot. Bakit mo ako trinidor? Ang mga salitang, bakit mo ako trinidor, ay umalingaw sa loob ng conference room na parang isang hatol ng kamatayan. Para kay Eduardo, hindi lang ito isang leak ng impormasyon, isa itong personal na pag-atake. Ang sugat na iniwan ni Isabela ay muling nagdugo at ang laso ng pagdududa na matagal na niyang kimkim ay muling kumalat sa kanyang sistema. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng nagsauli ng isang maletang puno ng pera, ang babaeng nagsimulang tibagin ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ay isa palang ahas. Wala akong ginawa. Sigaw ni Melissa. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperadong katapangan. Maniwala po kayo sa akin. Paano ako maniniwala? Sagot ni Eduardo. Ang boses ay tumaas na rin. Lahat ng tao sa paligid ko, iisa lang ang habol. Pera, kapangyarihan. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa iyo ng Prime Holdings? Magkano ang presyo ng katapatan mo? Ang akusasyon ay sobrang sakit, sobrang hindi makatarungan, na tila sinampal si Melissa. Napahakbang siya paatras na parang nasaktan. Kung pera lang po ang habol ko, sana noon pa lang,
Hindi ko na isinauli ang maleta niyo. Halos paos niyang sagot. Ang bawat salita ay puno ng pait. Natigilan si Eduardo. Ang lohika sa sinabi ni Melissa ay simple at malinaw. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay ayaw makinig. Akmang magsasalita pa siya para tapusin na ang usapan, para sabihing tanggal na si Melissa sa kumpanya nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang ingay na bumasag sa tensyonadong katahimikan. Nakita niya ang pangalan ng tumatawag, Detective Ramos, ang pulis na humahawak sa kaso ng aksidente ng kanyang anak. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Marahil ay para makatakas sa mga matang puno ng sakit ni Melissa. Ano to? Malamig niyang sagot sa telepono. Mr. Viridian, may update lang po kami sa kaso ng anak ninyo, sabi ng boses sa kabilang linya. Kakalabas lang po ng resulta mula sa forensics. Hindi po ito simpleng aksidente. Napakunot ang noo ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Ang preno po ng sasakyan? Sinadya pong sirain, sir. May nakita kaming ebidensya ng tampering. May nagtangka po sa buhay ng anak ninyo. Ang bawat salita ng detective ay parang isang piraso ng yelo na dahan-dahang gumuguho sa loob ni Eduardo. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang galit niya kay Melissa ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas malaki at mas madilim na emosyon. Takot. May gustong pumatay sa anak niya. Sinungnong. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Habang nakikinig sa detective, ang isip ni Eduardo ay naglakbay pabalik sa mga nakaraang linggo. Hinahanap ang kahit anong detalye, kahit anong senyales. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang lumitaw. Ang sinabi ni Melissa kanina. Pumasok po ako sa opisina niya, pero para lang po kunin ang susi. Opisina ni Ricardo. Ang file na nalik ay galing kay Ricardo. Ang nag-akusa kay Melissa ay si Ricardo. Ang nagkunwaring tumutulong sa kanya, pero sa huli ay ang nagdiin sa kanya ay si Ricardo. At may isa pang bagay. Sa desperadong pagtatanggol ni Melissa sa kanyang sarili kanina, may sinabi itong hindi niya pinansin. Tinulungan pa nga po ako ni Sir Ricardo noong una. Ang sabi pa niya, swerte ka at dito ka napunta sa Viridian Tower at hindi sa luma nating bodega sa may Batangas. Delikado doon, lalo na sa may kurbada. Ang kurbada sa Batangas, iyon ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang aksidente ni Marco. Isang impormasyong hindi alam ng publiko. Isang impormasyong tanging ang mga taong malapit lang sa kanya ang nakakaalam. Paano nalaman ni Ricardo na doon nangyari ang aksidente at bakit niya iyon sasabihin kay Melissa? Maliban na lang kung dahan-dahan ibinaba ni Eduardo ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na sobrang nakakatakot, sobrang hindi ka panipaniwala, na halos ayaw tanggapin ng kanyang utak. Ang leak, ang aksidente, ang pag-frame up kay Melissa. Hindi ito magkakahiwalay na pangyayari. Iisa lang ang layunin ng lahat ng ito. Ang guluhin siya, ang sirain ang kanyang pag-iisip, ang ilayo ang kanyang atensyon mula sa kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng kanyang kumpanya. At si Melissa, hindi siya ang traidor, isa siyang pain. Isang sakripisyo para itago ang mas malaking krimen. Dahan-dahan, itinaas ni Eduardo ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Melissa, ngunit hindi na ang isang traidor ang nakikita niya. Ang nakikita niya ngayon ay isang biktima. At marahil, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya sa loob ng lungga ng mga ahas na ito. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Melissa kailanman. Isang nakakatakot na kalmado. Kalimutan mo na ang lahat ng sinabi ko, sabi ni Eduardo. Ang boses ay mababa
at kontrolado, ngunit may bigat na parang bakal. Mananatili ka sa kumpanya. Nagulat si Melissa. Pipo? Hindi na niya ito sinagot. Lumakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon kay Melissa. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. May ipapagawa ako sa'yo, sabi niya. Isang bagay na hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, lalo na kay Ricardo. Kailangan kong tulungan mo ako. Kailangan kong malaman kung sino ang gustong pumatay sa anak ko. Ang maalikabok na records room ay naging sentro ng isang lihim na operasyon. Sa paningin ng lahat, si Melissa ay ang kawawang empleyado na napagbintangan ngunit pinatawad. Araw-araw, ginagawa niya ang kanyang karaniwang trabaho. Pag-aayos, pag-scan, at pag-archive ng mga dokumento. Ngunit kapag ang karamihan sa mga empleyado ay nagsiuwian na at ang ika-40 palapag ay nagsimula ng tumahimik, doon nagsisimula ang kanyang tunay na misyon. Siya ang naging mga mata at tainga ni Eduardo Veridian sa loob ng kumpanya. Kailangan kong malaman ang lahat ng ginagawa ni Ricardo. Utos ni Eduardo sa kanya noong unang gabi nila sa opisina nito. Ang mapa ng kumpanya ay nakalatag sa mesa. Sino ang mga kausap niya? Ano ang mga proyektong hinahawakan niya? Lalo na ang anumang may kinalaman sa Project Phoenix. Ang kanyang gawain ay simple ngunit delikado. Gamit ang kanyang mababang posisyon bilang isang dahilan, malaya siyang nakakapasok sa iba't ibang departamento para maghatid ng mga dokumento. Sa mga paglalakbay na yon, pinapakinggan niya ang mga usapan, tinitignan ang mga papel na nakakalat sa mga lamesa at itinatala sa kanyang isipan ang anumang kakaiba. Gabi-gabi, magkikita sila ni Eduardo, minsan sa opisina nito, minsan sa silid-aklatan ng kumpanya na sarado na. Doon, sa gitna ng mga libro ng batas at negosyo, ibabahagi niya ang lahat ng kanyang nalaman. May madalas siyang kausap sa telepono, isang international number. Ulat niya isang gabi, ang boses ay isang bulong. At lagi niyang binabanggit ang pangalang Tilang. Silang. Ulit ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay nag-iisip ng malalim. Isang shell corporation sa Cayman Islands, walang nakakaalam kung sino ang may-ari. Sa mga pagtatagpong iyon, sa gitna ng panganib at pag-iimbestiga, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang mabuo. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Nakita ni Melissa ang isang Eduardo na hindi kailanman nakikita ng mundo. Isang amang nag-aalala na paminsan-minsan ay napapahawak sa kanyang sentido dahil sa pagod at stress. Nakita niya ang kanyang kahinaan. Isang gabi, naabutan niya itong nakatulog sa kanyang mesa, ang mukha ay puno ng pighati kahit sa pagtulog. Dahan-dahan, kinuha ni Melissa ang sarili niyang lumang jacket mula sa kanyang bag at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Nagising si Eduardo sa ginawa niya. Nagkatinginan sila, walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Salamat, mahinang sabi nito. Nakita naman ni Eduardo ang isang Melissa na hindi lang isang matapat na waitress. Nakita niya ang talas ng kanyang isip, ang kanyang kakaibang abilidad na makita ang mga detalye na nakakaligtaan ng iba. Nakita niya ang kanyang tapang. Bakit mo ito ginagawa, Melissa? Tanong niya isang gabi, habang sabay silang umiinom ng kape na inorder niya para sa kanila. Mapapahamak ka rito. Tumingin si Melissa sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. Dahil sa anak ko, sagot niya. Gusto kong lumaki siya sa isang mundong may hustisya. At dahil naniwala kayo sa akin, sir. Noong mga oras na kahit ako, hindi na naniniwala sa sarili ko. Ang paggamit niya ng sir ay naging mas madalang. Minsan, nakakalimutan na niya. At hindi na rin siya tinatama ni Eduardo. Isang gabi, habang sabay nilang pinag-aaralan ang isang komplikadong financial statement sa computer,
May narinig silang mga yabag sa pasilyo. Ang gwardya. Sa isang iglap, sa sobrang kaba, hinila ni Eduardo si Melissa. Itinago niya ito sa isang madilim na sulok sa likod ng isang mataas na estante ng libro. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang init ng hininga ni Melissa ay tumatama sa leeg ni Eduardo. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa dibdib nito. Naamoy niya ang simpleng shampoo sa buhok ni Melissa, isang amoy na malinis at totoo. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nilang dumaan si Ricardo. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay galit at pabulong. Hindi nila narinig ang lahat, ngunit isang pangalan ang malinaw na narinig ni Melissa. Ang pangalan ng dati niyang asawa. Nang makaalis na si Ricardo at ang gwardya, nanatili silang nakatayo sa dilim, hindi makagalaw. Dahan-dahang lumingon si Eduardo. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Melissa. Nakita niya ang pagtitiwala. At naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pagnanais na protektahan ang babaeng ito. Isang pagnanais na mas malalim pa sa utang na loob. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Melissa. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit para kay Melissa, ito ay parang isang apoy na gumuhit sa kanyang pisngi. Ang sandaling iyon ay naputol nang biglang tumunog ang cellphone ni Melissa, isang malakas at nakakagulat na ringtone. Isang unregistered number. Hello? Kinakaba ang sagot niya. Isang pamilyar na boses, magaspang at puno ng pagbabanta. Ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses mula sa bangungot na matagal na niyang tinatakasan. Melissa, aking mahal na asawa, sabi ng boses. Nahanap din kita. Nanigas si Melissa. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Sino yan? Tanong ni Eduardo. Nakikita ang biglaang pamumutla sa mukha ni Melissa, ngunit hindi siya makasagot. Nakita kita. Patuloy ng boses sa telepono. Palagi kitang nakikita. Araw-araw, pagpasok at paglabas mo sa magarbong gusaling yan. Akala mo matatakasan mo ako? Akala mo mas magaling ka na sa akin ngayon dahil sa bago mong amo? Isang malupit na tawa ang narinig niya. Maghanda ka, Melissa. Dahil babawiin ko ang sa akin, babawiin ko ang anak ko, at sisirain ko ang lahat ng bago mong buhay. Click! Pinatay ang tawag. Nabitawan ni Melissa ang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na karpet nang walang tunog. Nagsimula siyang manginig. Isang panginginig na hindi niya mapigilan. Ang multo ng kanyang kahapon, ang pinakatatago niyang sikreto, ay nakatayo na ngayon sa harapan ng kanyang bagong simula. At sa likod ng lahat ng ito, alam niya kung sino ang may kagagawan. Si Ricardo, ang lalaking narinig niyang bumanggit sa pangalan ng kanyang dating asawa. Ito ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ito ay hindi na lang tungkol sa pagtulong kay Eduardo. Personal na ito. At ang kanyang pinakamamahal na anak ang nasa gitna ng panganib. Ang sumunod na araw ay isang malaking eskandalo. Nakatayo sa labas ng Viridian Tower, sa harap ng daan-daang empleyado, na papasok pa lang sa trabaho, ang dating asawa ni Melissa na si Hector. Mukha siyang lasing, ang kanyang damit ay marumi, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Melissa Reyes! Sigaw niya, ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng umaga. Lumabas ka riyan, magnanakaw. Itinakbo mo ang anak ko. Agad na naglabasan ang mga cellphone. Ang mga gwardiya ay sumubok na paalisin siya, ngunit nagpumigla si Hector. Gumawa siya ng eksena, isinisigaw ang mga kasinungalingan tungkol kay Melissa, na tinakbuhan siya nito, na nagnakaw ito ng pera, na isa itong masamang ina. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Eduardo ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid.
Ang kanyang panga ay mariing nagtiim. Sa tabi niya, si Ricardo ay nakatayo. Ang mukha ay nagpapahayag ng kunwaring pag-aalala. Diyos ko, Ed, sabi ni Ricardo, umiiling. Anong klaseng gulo ito? Nakakahiya sa buong kumpanya. Paano ka nakakuha ng ganitong klaseng empleyado? Bawat salita ni Ricardo ay isang patak ng gasolina sa apoy na nag-aalab na sa loob ni Eduardo. Alam niyang si Ricardo ang may pakana nito. Ito ang ganti ni Ricardo sa kanilang palihim na investigasyon. Isang paraan para idiin si Melissa sa paraang hindi niya matatatakasan. Security, paalisin niyo yan. Malamig na utos ni Eduardo sa intercom. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang bulong-bulungan sa buong opisina ay mas malakas pa kaysa dati. Ang mga tingin na ipinupukol kay Melissa ay hindi na lang mapanukso. Puno na ito ng pagkasuklam. Sabi ko na nga ba, may tinatago yang babaeng yan. Kawawang Mr. Veridian, naloko ng isang ex-convict. Magnanakaw pala ng asawa at anak. Nakakatakot. Sa hapon, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang paksa, ang security risk, at reputational damage na idinudulot ni Melissa Reyes sa kumpanya. Sa loob ng boardroom, si Ricardo ang bida. Mahusay siyang nagsalita. Puno ng pagkumbinsi ang bawat salita. Hindi natin kinu-question ang kakayahan ni Miss Reyes, sabi niya sa mga board members. Ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Ngunit ang personal niyang buhay ay nagdudulot ng panganib sa ating lahat. Mayroon siyang isang bayolenteng dating asawa na ngayon ay alam na kung saan siya nagtatrabaho. Paano kung pumasok siya rito? Paano kung may masaktan? Responsibilidad nating protektahan ang kumpanya at ang mga empleyado nito. Si Eduardo ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. Pinapanood niya ang pag-arte ng kanyang pinsan. Pinapanood niya kung paano nito unti-unting kinukuha ang simpatya ng lahat, kung paano nito siya ipinipinta bilang isang leader na naging pabaya dahil sa personal na dahilan. Alam ni Eduardo na may dalawa lang siyang pagpipilian. Una, maaari niyang ipagtanggol si Melissa. Maaari niyang sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang investigasyon, sa kanyang mga hinala laban kay Ricardo. Ngunit wala pa siyang matibay na ebidensya. Ang salita niya laban sa salita ng kanyang pinsan na matagal nang pinagkakatiwalaan ng lahat. Magmumukha lang siyang desperado at paranoid. Isang CEO na nasisiraan ng bait dahil sa kalagayan ng kanyang anak. Mas lalo lang niyang ilalagay sa panganib ang kanyang posisyon. At ang pangalawa, ang mas masakit na pagpipilian. Matapos ang pulong, ipinatawag niya si Melissa sa kanyang opisina. Ang babaeng pumasok ay hindi na ang parehong Melissa. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod. Ang kanyang mga balikat ay tila bumibigat sa pasan ng buong mundo. Ngunit kahit na ganoon, tumayo pa rin siya ng tuwid sa harap niya. Hindi makatingin. Nang diretso si Eduardo sa kanya. Tumingin siya sa tanawin ng syudad sa labas ng kanyang bintana. Narinig mo na siguro ang desisyon ng board, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Hindi sumagot si Melissa. Hindi ka na pwedeng magtrabaho rito. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Hinintay ni Eduardo ang kanyang mga tanong, ang kanyang mga akusasyon, ang kanyang galit. Hinanda niya ang sarili sa sakit. Ngunit wala. Naiintindihan ko po. Iyon lang ang sinabi ni Melissa. Ang boses ay mahina, ngunit kalmado. Napalingon si Eduardo sa gulat. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Melissa. Ngunit pinipigilan niya itong bumagsak. Lumapit si Eduardo sa kanyang mesa. Binuksan ang isang drawer at inilabas ang isang sobre. Mas makapal pa ito kaysa sa pabuya na inalok niya noon. Ito, sabi niya, iniabot ang sobre. Sapat na yan para makapagsimula ka sa ibang lugar. Ikaw at ang anak mo. Lumayo na kayo.
Pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo mahahanap ni Hector o ni Ricardo. Ang kanyang mga salita ay malamig. Sinadya niyang gawing malamig. Kailangan niyang itulak si Melissa palayo. Kailangan niyang maniwala si Melissa na wala na siyang pakialam. Ito ang tanging paraan para mawala ang atensyon ni Ricardo sa kanya. Ito ang tanging paraan para mapanatili siyang ligtas. Kinuha ni Melissa ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tumingin siya sa mukha ni Eduardo, naghahanap ng kahit anong emosyon, kahit isang kislap ng pagsisisi. Ngunit ang nakita lang niya ay isang pader na bakal, isang estranghero, ang mayamang diablo na una niyang nakilala. "Salamat po, Sir Eduardo," sabi ni Melissa. Ang boses ay basag. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng opisina, dala ang pera at ang kanyang basag na puso. Sa bawat hakbang niya palayo, pakiramdam ni Eduardo ay may isang piraso ng kanyang pagkatao na natatanggal. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinampas niya ang kanyang kamao sa makapal na salamin ng kanyang bintana. Ang sakit ay halos hindi niya naramdaman. Ang nakikita lang niya ay ang refleksyon ng sarili niyang mukha. Ang mukha ng isang duwag na nagsakripisyo ng reyna para lang maprotektahan ng hari. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang natalo na siya sa laro. Ang biyahe sa bus ay walang katapusan. Si Melissa ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakikita. Ang mga puno, ang mga bahay, ang mga taong dumadaan, lahat ay isang malabong imahe lang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Eduardo. Malamig, walang pakialam, parang isang transaksyon lang ang lahat. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Leo. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang payapang mukha nito, ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Inayos niya ang kumot nito at hinalikan ito sa noo. "Patawarin mo si Mama, anak," bulong niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa buhok ng bata. Bigo si Mama. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang sobrang puno ng pera, ang bayad para sa kanyang katahimikan, para sa kanyang pag-alis. Ang pera na dapat ay magbibigay sa kanila ng bagong simula. Pero sa pakiramdam niya, ito ay isang bayad sa kanyang pagkatalo. Tama nga siguro sila. Ang isang tulad niya ay hindi nabibilang sa mundo ng mga Viridian. Isa lang siyang basahan na naligaw, isang laruan na pinagpasahan at ngayon ay itinapon na dahil sira na. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi ito ang sakit ng pagkawala ng trabaho. Ito ang sakit ng pagtatraidor. Nagtiwala siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagtiwala siya sa isang tao at sa huli, iniwan din siya. Ginamit at itinapon. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ng pagod at pighati na lamunin siya. Pagtulog, iyon lang ang gusto niya. Ang makatakas, kahit saglit lang, at sa kanyang isipan, sa pagitan ng pagiging gising at tulog, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang maliit na detalye na halos nakalimutan na niya sa gitna ng lahat ng gulo. Iyon ay noong huling gabi nila ni Eduardo sa silid-aklatan, bago tumawag ang dati niyang asawa. Bago gumuho ang kanyang mundo, mayroon siyang isang huling ulat para kay Eduardo. "Sir, may isa pa po," sabi niya noon. "Sinubukan kong i-trace ang mga bayarin para sa Silang Corporation. Karamihan ay nakatago sa mga legal fees, pero may isang transaksyon na naiiba. Maliit lang. Nakapangalan sa isang RV or shop. Walang ganoong flower shop sa address na nakalagay. Sinuri ko ang business permit, peke po." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Eduardo noon. "Hindi ko po sigurado," sagot niya. Pero ang account kung saan napunta ang bayad, hindi po ito isang corporate account. Isa po itong personal savings account. Naalala niya ang itsura ng pag-iisip sa mukha ni Eduardo.
Akmang itatanong nito ang numero ng account nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at nawala na ang lahat. Biglang napamulat ng mata si Melissa. Napaupo siya ng tuwid. Ang RV Flower Shop, Ricardo Viridian. Ito ay sobrang halata, pero sa gitna ng gulo, hindi nila ito napagtuunan ng pansin. Kinuha niya ang kanyang bag at dali-daling hinalungkat. Sa isang maliit na bulsa, nandoon ang kanyang lumang wallet. At sa loob ng wallet, nakatago sa likod ng ID niya, ay isang maliit at nakatuping papel. Ang papel kung saan niya isinulat ang account number na yon. Habang tinititigan niya ang mga numero, isang katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Bakit niya tinatakbuhan ang lahat ng ito? Buong buhay niya, tumatakbo na lang siya. Tumatakbo mula sa kahirapan. Tumatakbo mula sa isang bayolenteng asawa. At ngayon, tumatakbo na naman siya dahil itinaboy siya. Hindi. Tama na. Napatingin siya sa natutulog na si Leo. Hindi niya gustong lumaki ang kanyang anak na may isang inang duwag. Hindi niya gustong ituro dito na kapag mahirap ang laban, ang solusyon ay tumakbo. Ang dignidad na itinuro sa kanya ng kanyang ina, hindi ito tungkol sa hindi pagnanakaw. Tungkol ito sa pagtayo para sa kung ano ang tama kahit na ang buong mundo ay nagsasabing umupo ka. Ang pera sa loob ng sobre ay hindi kalayaan. Isa itong kulungan, isang suhol para manahimik siya habang ang isang masamang tao ay nagtatagumpay. At si Eduardo? Maaring trinaydor siya nito. Maaring duwag ito, ngunit ang anak nito ay inosente. Walang kasalanan. At ang batang iyon ay nararapat malaman ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi na siya tatakbo. Lalaban siya. Hindi para kay Eduardo Viridian. Hindi para sa kumpanya. Para sa sarili niya. Para sa katotohanan. Sa susunod na bus stop, bumaba si Melissa kasama ang kanyang natutulog na anak. Naghintay siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno, at sumakay sa unang bus na dumaan. Isang bus na pabalik sa syudad. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hindi ang numero ni Eduardo, kundi ang numero ng nag-iisang tao sa Viridian Dynamics na nagpakita sa kanya ng totoong kabaitan nung unang araw niya, ang matandang babae na head ng HR. Si Mrs. De Guzman. "Hello, Mrs. De Guzman?" Sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan na ngayon niya lang naramdaman sa sarili. Si Melissa po ito. "May kailangan po akong sabihin at kailangan ko po ng tulong ninyo para makapasok sa huling board meeting bukas." Ang boardroom ay parang isang arena ng mga Romano. Bawat miyembro ng board ay isang manonood na naghihintay ng dugo. At sa gitna ng arena, dalawang gladiador, si Eduardo at ang kanyang pinsan, si Ricardo. Nakatayo si Ricardo sa harap, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses ay malakas at nakakakumbinsi habang ipinipresenta niya ang State of the Company Address. At dahil sa kasalukuyang emosyonal na kalagayan ng ating mahal na CEO na lubos nating nauunawaan, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. "Naniniwala ako na para sa kapakanan ng Viridian Dynamics, kailangan ng isang pansamantalang pagbabago sa pamumuno. Ito na, ang huling kudeta." Si Eduardo ay nakaupo lang sa kanyang silya, sa dulo ng lamesa, hindi kumikibo. Isang haring malapit nang matanggalan ng korona. Huli na ang lahat. Wala na si Melissa. Wala na siyang alas. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang pagkatalo ng may dignidad. Kaya naman, isinusumitik ko ang aking sarili para maging acting CEO. Bumukas ang pinto. Isang malakas na pagbukas, hindi katok. Lahat ng ulo sa loob ng silid ay napalingon. At doon, sa may pintuan, nakatayo si Melissa Reyes. Sa tabi niya ay si Mrs. De Guzman
ang pinakamatanda at pinakarespetadong miyembro ng HR. Para kay Eduardo, ang paglitaw ni Melissa ay parang isang aparisyon, isang multo mula sa isang buhay na akala niya'y tinapos na niya. Ang kanyang puso, na akala niya'y manhid na, ay biglang tumibok ng malakas. Kinailangan niya ng lahat ng lakas ng loob para itulak ang mabigat na pintong iyon. Ngunit nang makita niya ang gulat sa mukha ni Ricardo at ang hindi maipintang ekspresyon sa mga mata ni Eduardo, alam niyang tama ang ginawa niya. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. "Security! Security!" May karapatan siyang magsalita. Matigas na sabi ni Mrs. De Guzman na ikinagulat ng lahat. Bilang isang empleyadong inakusahan ng walang tamang proseso, hinihiling ko sa board na pakinggan ang kanyang panig. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Bago pa man makatutol si Ricardo, tumango ang chairman ng board. Naglakad si Melissa papunta sa harap. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang boses ay matatag nang magsalita siya. "Patawad po sa abala," simula niya. "Ngunit meron po akong impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa mga transaksyon ng kumpanya papunta sa isang shell corporation na nagngangalang Silang." Nagbago ang mukha ni Ricardo. "At tungkol sa isang pekeng kumpanya na ginagamit para maglabas ng pera, ang RV Flower Shop." Sa bawat salitang binibitawan ni Melissa, mas lalong namumutla si Ricardo. Gamit ang projector, ipinakita ni Melissa ang mga dokumentong dinala niya, ang mga pekeng invoice, ang mga bank statement na nakuha niya sa tulong ng koneksyon ni Mrs. De Guzman sa bangko. At ang pinakahuli, ang personal savings account kung saan napupunta ang lahat ng bayad. Isang account na nakapangalan kay Hector Cruz. Pagtatapos ni Melissa, "Ang dati ko pong asawa, isang taong bigla na lang nagkaroon ng malaking pera para hanapin ako at guluhin ang kumpanyang ito." "Kasinungalingan!" sigaw ni Ricardo. "Isa itong palabas. Gawa-gawa lang lahat ng yan ng isang desperadong babae." Hinahamak niya ang ebidensya, tinatawanan ang mga akusasyon. At sa isang sandali, tila naniniwala sa kanya ang board. Ang ebidensya ni Melissa ay circumstantial, posibleng pineke, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang pinapanood niya si Melissa na buong tapang na ipinaglalaban ng katotohanan, naramdaman ni Eduardo ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang ginawa niyang pagtataboy kay Melissa ay para protektahan ito. Ngunit heto ito, bumalik, hindi para sa kanya, kundi para sa tama. At ngayon, oras na para gawin niya ang kanyang bahagi. Tumayo si Eduardo. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid. "Tama si Ricardo," sabi ni Eduardo, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Melissa. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Ricardo. "Maaring pineke ang mga dokumentong yan," patuloy ni Eduardo. Dahan-dahang lumalakad palapit kay Ricardo. Madaling gumawa ng mga pekeng papel. Huminto siya sa tabi ng kanyang pinsan. Ngumiti siya ng malamig. "Pero Ricardo, mas mahirap pekein ang isang boses." Itinaas ni Eduardo ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Mula sa maliit na speaker, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang boses ni Ricardo. "Oh, ako na ang bahala kay Eduardo. Ang kailangan ko lang ay ang huling pirma mula sa mga investor sa Silang. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Matapos ang board meeting bukas, akin na ang lahat." Ito ay isang recording mula sa isang tawag ni Ricardo sa kanyang kasabwat sa ibang bansa. Isang kasabwat na hindi niya alam ay matagal nang nagtatrabaho para kay Eduardo. Ang pagtataboy kay Melissa ay hindi lang para protektahan ito. Isa rin itong pain para maging kampante si Ricardo, para gawin ito ang isang huling pabayang pagkakamali. Ang mukha ni Ricardo ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at hindi makapaniwala. "Paano? Akala mo ba? Sa lahat ng taon na magkasama tayo, hindi ko alam kung kailan ka nagsisinungaling.
Sabi ni Eduardo. Ang boses ay isang nakamamatay na bulong. Doon na tuluyang nasira ang isip ni Ricardo. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Mula sa pagiging isang sopistikadong negosyante, naging isang halimaw na puno ng galit. Ikaw! Sigaw niya itinuro si Melissa. Kasalanan mo to. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, dapat akin na ang lahat ng ito. Sa isang kilos na walang sinumang inaasahan, bumunot siya ng isang bagay mula sa bulsa ng kanyang suit. Isang maliit at matulis na letter opener. At sa gitna ng sigawan at gulat ng lahat, sumugod siya. Hindi papunta kay Eduardo, kundi papunta kay Melissa. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Bago pa man makalapit si Ricardo kay Melissa, dalawang malaking anino na ang humarang sa kanyang daraanan. Ang mga security personnel na alertong ipinuwesto ni Eduardo sa labas ng boardroom bago pa man magsimula ang pulong ay agad siyang dinamba. Isang maikling pagpupumiglas at pagkatapos ay wala na. Si Ricardo Veridian, ang utak sa likod ng lahat, ay walang nagawa kundi magpatalo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paggagapi habang kinakaladkad siya palabas. Nang tumahimik na ang silid, lahat ng mata ay napunta kay Melissa. Nakatayo pa rin siya, nanginginig, sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malaking alon ng ginhawa. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Pinanood ni Eduardo ang paglabas ng kanyang pinsan. Walang awa, walang lungkot. Tanging isang malamig na pakiramdam ng hustisya. Ngunit nang mawala na si Ricardo sa kanyang paningin, ang kanyang atensyon ay bumalik sa nag-iisang taong mahalaga sa silid na yon. Si Melissa. Nilapitan niya ito. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Paano siya magsisimula? Paano siya hihingi ng tawad sa sakit na idinulot niya? Tumigil siya sa harap nito. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Melissa. Mga luha ng takot, ng pagod, at ng tagumpay. Melissa, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina at mas sinsero kaysa dati. Patawarin mo ako. Umiling si Melissa. Naiintindihan ko po. Ginawa niyo lang yon para protektahan ako. Hindi. Pagtatama ni Eduardo, umiling din. Ginawa ko yon dahil naduwag ako. Natakot akong ipaglaban ka sa paraang nararapat. At halos huli na, bago ko naintindihan na ang tunay na lakas ay wala sa pera o posisyon. Nasa mga taong katulad mo. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Melissa ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang paghanga. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagbalik mo. Isang tawag mula sa ospital ang pumutol sa kanilang sandali. Isang nurse. Mr. Veridian, sabi ng boses, may halong excitement. May maganda po akong balita. Ang anak niyo po, si Marco, gumalaw po ang kanyang mga daliri. Nagpapakita na po siya ng senyales na malapit na siyang magising. Ang balita ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap. Ang bigat na matagal ng pasan ni Eduardo sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Pupunta na ako, sabi niya. At pagkatapos ay tumingin kay Melissa. Tayo na. Hindi ito isang utos, isa itong paanyaya. Sa loob ng pribadong silid sa ospital, sabay nilang pinanood si Marco. Walang nagbago sa itsura nito, ngunit ang balita mula sa doktor ay puno ng pag-asa. Umupo si Eduardo sa isang silya, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Si Melissa naman ay tahimik na nakatayo sa may bintana, binibigyan sila ng espasyo. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Eduardo at lumapit kay Melissa. Ang lahat ng ito, ang gulo, ang panganib. Natapos na, sabi niya. Salamat sa'yo. Para po sa katotohanan, sagot ni Melissa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi lang para doon.
sabi ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Melissa, noong una kitang makilala, akala ko lahat ng tao ay may presyo. Tinuruan mo ako na mali ako. May mga bagay na hindi nabibili, katapatan, dangal, at nag-alinlangan siya, tila hinahanap ang tamang salita at ang pagkakataong magmahal muli. Hinawakan niya ang kamay ni Melissa. Mainit. Totoo. Mahal kita, Melissa. Alam kong hindi ito ang tamang oras o lugar at alam kong marami pa tayong kailangang ayusin, pero kailangan mong malaman. Ang puso ni Melissa ay tumalon. Ang mga salitang matagal na niyang pinangarap marinig, ngunit hindi inaasahang sasabihin sa kanya. Eduardo. At habang nakatitig sila sa isa't isa, isang mahinang ungol ang narinig nila mula sa kama. Sabay silang napalingon. Ang mga daliri ni Marco ay muling gumalaw at dahan-dahan, napakabagal, ang mga mata ng bata ay nagsimulang bumukas. Isang milagro. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkawasak, isang bagong simula ang isinisilang. Ngumiti si Melissa habang pinapanood niya si Eduardo na lumuluha sa tabi ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Isang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Eduardo, mahina niyang tawag. Lumingon ito. Ang mukha ay basa sa luha ng kagalakan. Ngumiti siya. Ano na? Ano na ang susunod para sa atin? 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin na umiihip sa parke ay sariwa at malinis. Dala ang tawanan ng mga batang naglalaro. Mula sa kanyang kinauupuan sa isang bench, pinanood ni Melissa ang 2 batang lalaki na naghahabulan sa damon. Ang isa ay si Leo, ang kanyang anak, na ngayon ay mas masigla at mas malusog kaysa dati. Ang isa naman ay si Marco, na halos tuluyan nang nakarecover mula sa kanyang aksidente. May kaunting pilay pa sa kanyang paglakad, ngunit ayon sa mga doktor, iyon ay mawawala rin sa tamang panahon. Hoy, dahan-dahan lang kayo! Sigaw ni Melissa, ngunit ang kanyang boses ay puno ng saya, hindi ng pag-aalala. Hayaan mo sila, Melissa, sabi ng isang pamilyar na boses sa kanyang tabi. Napalingon siya at ngumiti. Umupo si Eduardo sa tabi niya. Inabutan siya ng isang paper cup ng mainit na tsokolate. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit at kurbata. Isang simpleng polo shirt at maong pants lang na mas lalong nagpalabas sa kanyang totoong anyo. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang lalaki, isang ama. Baka madapa sila, sabi pa rin ni Melissa. Kung madapa sila, tatayo sila ulit, sagot ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa mga bata. Ang importante, alam nilang meron silang babalikan. Kinuha ni Melissa ang tsokolate at ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit. Isang pamilyar na kuryente, ngunit ngayon ay puno na ng kapayapaan at pagmamahal. Maraming nagbago sa loob ng 6 na buwan. Si Ricardo Veridian ay nahatulan at nakakulong na. Ang Veridian Dynamics ay dumaan sa isang malaking paglilinis at ngayon ay mas matatag na. At si Melissa Reyes, ang dating waitress, ay hindi na bumalik sa maalikabok na records room. Sa halip, pinamunuan niya ang bagong tatag na Veridian Foundation, isang corporate social responsibility arm ng kumpanya na tumutulong sa mga single mothers at mga batang nangangailangan. Ginamit niya ang kanyang talino at karanasan sa hirap para lumikha ng mga programang tunay na nakakatulong. Hindi na siya hinuhusgahan ng mga dati niyang kasamahan. Sa halip, iginagalang na siya. Nakita nila ang kanyang tunay na halaga. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa trabaho. Ito ay nasa kanyang puso. Ang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng tiwala. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Kamusta ang meeting mo kanina? Tanong ni Eduardo. Hinahaplos ang kanyang likod. Maayos naman, sagot niya.
Naaprubahan na ang budget para sa bagong scholarship program. Maraming bata ang matutulungan natin. Ngumiti si Eduardo. Sabi ko naman sa'yo, mas magaling ka pa sa akin sa negosyo. Natawa si Melissa. Hindi ito negosyo, buhay ito. Natahimik sila. Sabay na pinapanood ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng isang mainit na sinag sa mukha ng mga taong mahal niya. Ito na yon. Ito ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang simpleng hapon sa parke kasama ang mga taong bumubuo sa kanyang mundo. Naalala mo pa ba? Biglang sabi ni Eduardo. Ang boses ay malambing. Yung araw na isinauli mo ang maleta. Tumango si Melissa. Paano ko makakalimutan, doon nagsimula ang lahat. Noong araw na yon, galit ako sa mundo. Pag-amin ni Eduardo. Akala ko, lahat ng bagay ay may katumbas na pera. Akala ko, ang pagiging mayaman ang sukatan ng pagkatao. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na dati niyang hindi nakikita dito. Pasasalamat. Tapos dumating ka, patuloy niya, at dinala mo ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa laman ng maletang iyon. Dinala mo ang pag-asa. Pinasok mo ang buhay ko at ipinaalala mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat, kundi nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ni Melissa at marahang hinalikan. Salamat sa pagsauli mo ng maleta, Melissa Reyes. Ngumiti si Melissa at sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nagniningning. Tumingin siya sa malayo kung saan ang dalawang bata ay nag-aakbayan na ngayon, pagod na sa paglalaro. Hindi, sabi niya. Ibinalik ang tingin kay Eduardo. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa laman ng aking bulsa, kundi sa laman ng aking puso. Inakbayan siya ni Eduardo at isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang kwento nila ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa gulo, sa pighati at sa pagdududa. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang isang bagay na mas matibay pa sa anumang pagsubok. Isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng respeto, pinatibay ng katapatan, at diniligan ng pag-asa. Ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at katatagan ni Melissa at Eduardo. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng istoryang ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang bawat takot ni Melissa, ang bawat pader na itinayo ni Eduardo, at ang bawat kislap ng pag-asa na unti-unting nabuo sa pagitan nilang dalawa. Sapagkat ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na gaano man tayo subukin ng kahirapan o saktan ng mapait na nakaraan, ang dangal at katapatan ay mananatiling ating pinakamahalagang yaman. Ito ay isang kwento ng pag-asa na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-ibig na nagtuturo sa atin na ang tunay na koneksyon ay hindi bumabase sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kakayahang magpatawad, magtiwala, at maghilom ng mga sugat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan at babaunin mula sa kwento ni Melissa at Eduardo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay.